Grabe. Ang bilis ng karma kay Laila de Lima, grabe. Alam mo yung binaliktad na yung desisyon na acquitted siya sa crimes, sa mga crimes na nagawa niya. Ito guys panoorin natin 'tong balitang 'to. Tapos ang lakas pa ng loob, ang laki pa ng yes niya nung ni-recruit siya ni Tamby na maging prosecutor sa impeachment ni VP Sara. Ang lakas-lakas ng loob niya alam mo yung maging prosecutor sa confidential funds. Meron nga din siyang, alam mo yung issue sa unliquidated confidential funds. Naku, mamaya tatalakayin natin yan. So guys, panoorin muna natin tong balitang to. Ng Court of Appeals ang acquittal ni dating senador at kay Congresswoman-elect Laila de Lima sa isa niyang dating drug case. Giit ng CA, hindi raw kasi malinaw ang paliwanag ng desisyon. Bagay na handa naman daw bigyang linaw ng kampo ng dating senadora. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinawalang bisa ng Court of Appeals 8th Division ang pag-absuelto ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 kay dating senador at ngayon Congresswoman-elect Laila de Lima para ito sa isa sa mga drug cases niya. Sa desisyon na inilabas ng CA, pinabura ng petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General para hamunin ang pagpapawalang sala kay de Lima. Iginiit ng CA na tanging pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos ang naging basihan ng Muntinlupa RTC para ma-acquit si de Lima. Si Ragos ang naging key witness sa mga drug cases na isinampa laban kay de Lima. Ayon pa sa CA, bigo ang Muntinlupa RTC na maipakita ang mga partikular na testimonyang binawi ni Ragos. Bigo rin daw ang korte na ipakita ang epekto ng binaligtad na testimonyang ito sa kaso. Hindi rin daw masabi ang partikular na elemento sa krimen ang hindi napatunayan. Mahirap daw matukoy kung paano nagkaroon ng desisyon na ipawalang sala si de Lima dahil sa kawalan ng detalye ng mga pahayag ni Ragos. Paniwala ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, posibleng mabilanggo ulit ang dating senadora. Ang galing! Wow! Grabe yung karma, no? Bilis! Ngayon, bumaliktad ng Ragos. Kaya sabi ng court, dahil bumaliktad na yan, wala nang ebidensya lamang kaya ina-absuelto ko na. Sabi ko, teka muna. Dapat bago mo bigyan ng pagpapahalaga yung pagbabaliktad, dapat merong ebidensya na tinanggap ang hukuman na sinumite ng akusado na kaya yung Ragos ay bumaliktad. 3 drug cases ang isinampa kay de Lima. Lahat yan ay ibinasura na ng Muntinlupa RTC. June 24, 2024 nang makalaya si de Lima matapos ang 7 taong pagkakabilanggo. Sina Associate Justice Eliotero Batan at Justice Florencio Mamuwag Jr. na appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sumulat ng desisyon ng CA. Kasama niya rin dito si Division Chair Justice Antonio Valenzuela na appointee ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Inilabas ang desisyon isang araw matapos kumpirmahin ni de Lima na kasama na siya sa prosecution panel ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni de Lima, nilinaw niyang hindi binaligtad ng Court of Appeals ang kanyang acquittal, kundi pinapaayos lang ang pagkakasulat ng desisyon na sa kanilang palagay ay malinaw naman. Pagkakailangan lang daw ituro sa CA ang Baka, remember this, baka lang yung sinasabi nila, hindi naman totoong, yun talaga ay hindi, alam mo yung hindi talaga binabaliktad yung desisyon. Yun kasi yung sinasabi ng mga kakamping na hindi daw binaliktad yung desisyon. Null and void nga yung acquittal Nako guys. Nauubos talaga yung ano ko dito, mga alam mo yun, neurons. Neurons ba tawag dun sa mga cells? Oo, nauubos yung mga neurons ko sa mga kakamping kasi hindi daw ni-reverse yung acquittal. Ano bang ibig sabihin ng null and void yung acquittal, di ba? Grabe. Pero sige, pagpatuloy natin. Let's just give them the benefit of the doubt. Sige, sabihin na natin na oo nga, hindi nila babaliktarin, hindi siya makukulong ulit.
Pero alam mo yung maging prosecutor siya sa impeachment, naku mamaya may papakita ko sa inyo. Records na kanilang hinahanap sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Nagulat kami kasi alam naman natin na ang acquittal supposedly dahil sa double jeopardy sa konstitusyon. Kami naman naniniwala na yung truth is on her side. Ito naman ay mga basurang kaso talaga. Gagawin daw nila ang lahat para hindi ulit makulong si De Lima. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Ito ha. Ito yung sinasabi ko guys. Post ni Crisette Chu. Ito sabi niya dito, meron palang unliquidated, meron ding issue tungkol sa confidential funds guys. At mas malaki pa kaysa kay VP Sara. Imagine mo yun. Grabe. Tapos, di ba? Ito ha. So, ito yung sinabi ni Crisette Chu. Sabi niya, paano kaya siya magiging prosecution sa impeachment ni VP? Nagka-issue din siya ng unliquidated confidential funds. Take note, 123.8 million pesos in 2016 is 171.17 million in 2025. Sara's confidential funds in question that was given a notice of disallowance is only 73 million pesos. Grabe guys, sobrang laki. 'Di ba? Ang layo-layo. Tas paano kaya yung way ng questioning niya dito, no? Ano kaya yung i-question niya dito? Mas malaki pa nga yung confidential funds niya. Grabe talaga. Parang, naku, ano ba to? 'Di ba? Tingnan nyo. Former Justice Secretary Laila De Lima may have won herself a seat at the Senate but has left the Department of Justice or DOJ with still unliquidated 123.8 million in confidential funds. In its annual report for 2015 posted on its website, the Commission on Audit indicated that the amount represent the total unliquidated cash advances given to special disbursing officers that year. Di ba? Grabe guys. Kaya nako, paano niya kaya i-question yung confidential funds na yan, no? Abangan talaga natin yan kung hindi siya makukulong. Naku Lord. Nako, talagang ipanalangin natin yan na makulong talaga, no? Para mabawasan. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!